Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful
holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy, faithful. You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me.
running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. As your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I'm gonna sing of the goodness of God. Amen. Praise the Lord. Kaiyak ka naman, kapatid. All my life, you had been faithful. All my life, you had been so, so good. In every breath, hallelujah. Sabi nga niya sa Acts 17, no, na bawat hininga ay Diyos. Siya po ang hininga, siya ang nagbigay sa atin ng lakas. Siya ang nagbigay sa atin ng kakayanan. Thank you, Sister Erica. Alam mo, pinagpala ka ng Panginoon upang maging pagpapala sa buong mundo. Ang tindi ng boses mo, anak. Pahiya ang demonyo sa buhay mo. Kailangan mong i-voice out ngayon ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong sayangin ang boses na yan. Giginhawa ka dahil sa boses na yan, sabi ng Proverbs 18. Because of your gifts, I will draw you close to great men. Tindi, no, mga kapatid, talagang sadya po ang Diyos kung gumalaw sa buhay natin ay talaga pong gusto niyang magpakilala sa atin. Ang Diyos ay gustong magpakilala sa atin at nais niyang magpakilala sa iba't ibang anggulo ng buhay natin. Alam niyo po, itong pursuing perfection, press on towards perfection. Ito yung press on towards maturity. Ito yung area, ikaw, anak, magpatuloy ka because maturity is a choice. Di ka lalago nang hindi mo pipiliin yan. Walang pinag-iba yan sa pag-aaral. Kailangan mong i-impose ang iyong discipline. Kailangan mong i-impose ang iyong kalooban na kung saan ay talagang kasi may gusto kang marating. Ganyan din sa buhay na ito sa Panginoon. Bakit mo gustong magpursige? Kasi mayroon kang maturity na hinahabol sa buhay. Meron kang maturity na gusto mong marating, ma-achieve. Gusto mong makuha, gusto mong maranasan. At alam mo ba, ngayon mo maintindihan bakit si Apostol Pablo nagsabi na sa 1 Corinthians chapter 4 verse 10, nasabi niya that he was always carrying about in his own body the dying of the Lord Jesus. No? The dying of the Lord Jesus. Ang itong dying na ito, hindi po ito yung kasi namatayan siya para tayo mabuhay. Namatay ang Panginoong Hesus para tayo mabuhay. Hindi namatay siya para rin mamatay tayong kasama niya. Tapos na ang kamatayan niya physically. Ang dulot ng kanyang kamatayan ay ang mabuhay tayo spiritually. At malakaran natin spiritually ang langit dito sa lupa. Wow, ang galing niyan. 'Di ba? Your goodness is running out. Is running after me. Yung goodness na yan, susundan ka niya. Truly, goodness and mercy will follow all the days of your life. Wow, di ba naman nakakaiyak yan? Di ba? Wow, di ba nakakaiyak na, Lord, thank you, thank you. Now, ngayon natin maintindihan na si Paul nagsasabi na he was always carrying about in his own body the dying of the Lord Jesus because he is speaking about the life
the life that is eternal, the life that is that caused him to overcome. Yung buhay na kung saan pag naitaas ang pangalan ni Jesus, sabi ng Colossians 3, kasama rin tayong matataas na kasama niya. Itataas tayong kasama niya at tayo ay makakaupo doon sa kanyang kaluwalhatian. Yan ang meaning ng lupa man ay langit na rin. Yung dying of the Lord na He always carry it in His own body. Mga kapatid, yun to yung sinasabi na ang ibig sabihin niyan, it's about the revelation, all about the dying of Jesus, carrying the dying of the Lord Jesus every day is allowing the will of God be done. None of yourself and all of Him. That is the meaning of I always carry in my own body the dying of the Lord Jesus. Iyan yung sinasabi ng 1 Corinthians 15:31 na I die daily. Na ang lahat ng ito yung sinasabi ng 2 Peter. Mga kapatid, ito yung sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4. Iyan yung sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4 na iniingatan siya. Iniingatan tayo ng kanyang divine nature. Diba sinabi yan? For by this He has granted to us a precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature. Partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Having escaped, tayo ay maligtas doon sa korupsyon. Tayo ay maiiwas. Yun yung sinasabi ng Matthew 6 na sinasabing iligtas mo kami sa masama. Oh, hallelujah. Mga kapatid, kung ikaw nakikinig sa oras na ito, yung divine nature na yan, yun yung goodness is running after me. Yan yung surely goodness and mercy will follow all the days of my life. Ikaw nga nakikinig ngayon, ano bang laging humahabol sa iyo, bangungot? Ano bang humahabol sa iyo, lagi na lang bang masama? Ano bang laging humahabol sa iyo, bumubuntot sa iyo? Lagi na lang bang, bubuliin na naman ako? Parang ayaw mo nang lumabas sa kwarto mo. Ang sabi niya, parang ayaw kong lalabas na naman. Bangungot na naman pag linggo ng hapon kasi bukas makikita ko na naman sila. Ano bang laging humahabol sa iyo? Diba sabi ng 1 John chapter 4 na love cast out fear? Diba love cast out fear? At ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 18, ang totoong nagmamahal ay hindi na natatakot kasi ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang takot ay bangungot yan dahil may nakabuntot sa iyong parusa, may nakabuntot sa iyong kasalanan, may access sa iyo ng kasalanan. Now, nung si Jesus dumating sa buhay mo, now ngayon, dinadala mo, always carrying in your body the dying of the Lord Jesus. And that dying is not for you to be dead. To die physically, but to be dead spiritually from sin, mga kapatid, but alive in His righteousness, alive in God's righteousness. That is the perfection that He is talking about. Oh, hallelujah. Kaya nga sabi niya, for by this He has granted to us, sabi ni Apostol Pedro, for by this He has granted to us His precious and magnificent promises. So that by them, ano tong by them na ito? Anong tinutukoy na by them dito? Ito yung di matingkalang grasya ng Diyos na ipinangako. Ito yung multiplication of grace. This grace be multiplied to you. Wow, hallelujah. Grabe yan, mga kapatid. Kapag merong kanyang grasya na yan, hallelujah, pag nag-umapaw sa iyo yan, mga kapatid, ang sabi niya, but for that He has granted to us His precious and magnificent promises.
so that by them you may become partakers of the divine nature. By them, maintindihan pa natin to, magiging divine partakers tayo. By them, the power of the life of the Holy Spirit. Mga kapatid, ito yung bunga na kung saan mag-uumapaw sa iyo yan. Kaya tinawag kang divine partakers. Divine partakers of His divine nature. And that nature is the nature of God. That nature is the image of God. That image is the Spirit of God. And that Spirit is the Spirit of Jesus. Hallelujah. At that Spirit of Jesus sa Acts 16, verse 6, gives you the right direction. Ilalagay ka sa tamang direction. At ang Spirit of Jesus ay lagi kang ilalagay sa tamang direction upang makalayo ka sa corruption na dulot ng sanlibutang ito. Dulot ng sanlibutang ito. Kaya nga mga kapatid, mapapansin nyo ngayon sa 'di ba sa 2 Corinthians chapter 4 verse 10, ang sabi niyan, yan po yung baptism of suffering. Yan po yung pinakalas natin na tema tungkol sa suffering. Next Monday, pag-uusapan na naman natin tungkol din sa towards perfection. Press on towards perfection. Kaya dito maintindihan mo ano bang benepisyo sa akin ng Panginoon kung lagi kong daladala ang taglay ng buhay na yan. Ang benepisyo niyan mga kapatid sa marami ay ito. So death works in us but life in you. Sabi ng 2 Corinthians 4:12. No, lagi masasabi niya na para sa atin, death sa buhay ni Jesus, sa buhay ni Pablo, kamatayan sa akin parang ikalalagot ng hininga ko, pero sa sinabi ni Pablo, buhay naman ito sa inyo. Magdudulot naman ito ng buhay sa inyo. Kaya nga po, dito po natin maiintindihan at mauunawaan mga kapatid na ang Panginoong Hesus talaga ay gusto niya na gumalaw sa iyo ang buhay niya na tinapos niya sa krus. Yung tapos na ginawa niya sa krus. Na ngayon gusto niyang i-display sa buhay mo. Gusto niyang gumalaw sa buhay mo upang yung mga di pa nakakaunawa sa Panginoon at bata pa sa Panginoon, ikaw na naging external na extension ng manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan, makikita nila ang buhay ni Jesus na gumagalaw na buhay na patotoo sa pamamagitan mo. Oh, hallelujah. Ganyan katindihan, mga kapatid. Ganyan kabuhay na buhayan sa buhay mo. Kaya kapag ikaw nakaranas niyan, kapag ikaw naranasan mo yan, kapag yan ay na iyong nalakaran yan, mga kapatid, wala pong di po ma-deny na ang Panginoon ay di ka talaga iiwanan ni pababayaan man. Di talaga mga kapatid. Kaya nga kung iyong mababantayan na ang Diyos talaga gustong makipag-usap sa atin, gustong makipag-isa sa atin, alam mo ba, talagang giliw na giliw siya na ikaw ay mag-participate. Ikaw ay gagalaw. Ikaw ay makararanas sa pangako niya na makapaglingkod ka ng buong puso. Kaya nga sabi nga doon sa Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Hallelujah. Grabe to.
Kaya maintindihan nyo to ngayon, yung pagod mo na yan, yung pagtitiis mo na yan. Oo, sasabihin mo, pagtitiis yan. Kaya nga sabi niya sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti. Kung may pagkakataon, ibig sabihin, pagyamanin mo ang bawat pagkakataon. Sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Anong sabi ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians? Kung bakit ano ang grabing dalahin niya sa puso niya, anong grabing burden niya sa puso niya, bukod sa daming pagod na at hirap na nakalutang siya sa dagat na many times, na siya'y pinahirapan, nilatigo many times, mga kapatid, pero sa lahat ng yan, ang pinakamahirap na nagbigay sa kanya ng kabigatan na matindi ay ang iglesia, ang mga mananampalataya, ang mga mananampalatayang totoo na ang mga ito ay huwag humiwalay sa Diyos, huwag tumiwalag sa Panginoon, hindi dahil sa mga kapalpakan ng iba. Yan ang matindi niyang dalahin, na huwag madali sa mga kunwaring mananampalataya ang mga totoo. Huwag matisod. Huwag mapahamak sa mapagkunwaring mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kapag maintindihan natin yan yung malalim na dalahin ni Apostol Pablo. Yan ang matindi niyang dalahin. Doon, di ba, sabi niya yan sa 2 Corinthians chapter 11 verse 28. Yan yung kanyang matinding dalahin. Sabi niya nga a night and day he has been in the deep. He has been in perils from all kinds of people, in all types of situation. Lahat ng uri ng tao. At ang matindi niyang weariness, in toil, in sleeplessness, in hunger, and in tears. Hallelujah. And tears, in fasting, in cold, and in nakedness. He has remained to the call of God on his life. Nanatili siya, natapat sa calling na yan sa buhay niya. Kaya doon mo maunawaan, mga kapatid, na ang Panginoon talaga, mayroon po talagang mga pagtitiis, pero ito yung klase ng pagtitiis na isang araw may reward kang tatanggapin galing sa Panginoon. May reward ka. Ito yung reward na ito ay hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay pang darating. Ito yung reward sa buhay na tumatagos hanggang langit. Oo, enjoy ka naman. Walang problema sa iyong ginagawa ngayon. Kung pay later naman yan, ano ngayon yan sa'yo? Kasi nasabi nga ng Bible, mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagat ang buhay ng tao wala sa laki ng yaman, hindi nasusukat sa laki ng anumang meron ka. Na meron kang bagay sa iyong mga kamay, na meron kang laki ng iyong account, na meron kang nako mga kapatid, di ka pa ba pagod? Nakakapagod mag-maintain ng ganyang buhay. Wala namang problema sana yan kung marunong kang mag-handle at iyan ang ginamit mong alipin sa buhay mo. Pero kung ikaw na ang inaalipin yan, to the point na wala ka ng panahon sa Panginoon, to the point na nakaligtaan, na compromise mo pa ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, yan ang suffering na matinding, may kahinatnan na di maganda. Pero yung suffering na may kahinatnang maganda, ito yung sa lahat ng pagkakataon, sa bawat pagkakataon, sinasamantala mo na gumawa ka ng mabuti, sinasamantala mo na ginagawa mo ang dapat gawin at wala kang sinasayang na panahon na magbuo ng buhay one at a time, na maporma ang buhay ni Kristo sa mga buhay nila. Ang ganda ng awit, your goodness is running out, is running after me. Your goodness is running after me. Wow, hallelujah. Ikaw ang hinahabol ng goodness and mercy. Wow. All my life you had been faithful. Totoo yan. Nakakaiyak kaya, mga kapatid. All my life you had been so good. O, diba?
Di ba naman good and merciful ang Panginoon? Di ka tiningnan kung ano ka, kung sino ka, kundi ang alam niya lang mahal ka niya. Ikaw ay kanyang dinodraw close to Him. Kaya sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Kaya nga mga kapatid, bilang tinubos ng Panginoon, bilang pinagpala ng Panginoon, bilang tinawag ng Panginoon bilang lingkod niya, mga kapatid, imaginein mo ito, na tayo ngayon ay maaaring magsasabi tayong maraming sacrifice para lang ma-display ka as a living example of Jesus here on earth. Living example of Jesus here on earth. Na ang dami mo ng pinuhunan, you pay the price. You pay the price para sa mga tupa na yan. You pay the price for the sheep na kung kasaan ay marami ka ng tiniis, marami ka ng hinirap, marami ka ng pinuhunan para lang mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay ma-display sa mga mananampalataya. Ang Panginoong Hesus ay maipakilala sa mga mananampalataya at maraming mananampalataya ang magpuri sa kagandahang loob ng Panginoon upang maraming mananampalataya ang magluluwalhati sa kagandahang loob ng Panginoon. Hallelujah. At di mo ba alam, ikaw yan? Ikaw ang tinawag dyan. Bilang lingkod ng Panginoon, ikaw ang tinatawag dyan na magtiis ka man sa buhay na ito, pero hindi ka naman papatayin sa pagtitiis na yan. Bubuhayin ka palalo ng Panginoon dyan. O saan ka gusto? Saan mo gusto? Pagtitiis na nauwi sa wala o pagtitiis na nauwi na may bunga at mayroong gantimpala? Maraming nagtitiis ngayon. Pero saan nagtitiis? Nagtitiis sa kakatago ng pagkakasala. Nagtitiis sa kapakunwarian. Nagtitiis na i-maintain ang sarili na hindi naman yun ang kailangang i-maintain. Nagtitiis na nag-aastang gwapo. Gwapo ka naman na sa harapan ng Panginoon. Anong idadagdag sa gwapo na? Sige nga, anong idadagdag? Pwedeng idagdag sa maganda na. At nagtitiis kang maganap ka ng idadagdag sa kagandahan mo na yan. At di ka pa nakontento dyan. Isang araw, pag hindi ka nag-ingat dyan, ikaw ay magiging pangit sa lahat ng pangit at magiging bruha ka. At kapag di ka na makapag-maintain dyan, ang tingin mo hubad ka. Totoo yun. Hindi naman ikaw yun eh. Alam ko naman di ikaw yun eh. Pero pinapaalala ko lang sa'yo, kasi merong isang pagtitiis na di naman tama sa harapan ng Diyos. Yung pagtitiis na mag-maintain ka ng standard sa buhay mo, na alam mo namang wala kang sapat na kinikita. O sige, yan ang pagtitiis na huwad. O bakit hindi ka doon sa okay lang, bisa kahit wala, kasi yun lang naman talaga ang income ko. Ito lang naman talaga ang bracket ng income ko. Ayokong lumampas sa bracket ng income ko. Doon lang ako. At yan ay isang pagtitiis, mga kapatid, na hindi ka talaga pagkukulangin. Kasi nandoon yung contentment, degree ng contentment sa buhay mo. Hindi ka lumalampas. Kaya nga mga kapatid, nakakalungkot isipin na marami pong mga tao na gusto ng magandang resulta, gustong-gusto ng magandang resulta, pero wala namang itinanim, wala namang ipinuhunan. Walang ipinuhunan kung ano ang tama. Minsan kopya-kopya na lang, nang aagaw na lang sila ng tagumpay ng iba. O, tingnan nyo po. Kaya nga po, mga kapatid, hindi po dapat ganyan ang ating pananaw ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay merong kang pinoporma na maghukay ka talaga, magtanim ka ng sarili mong balon, magtanim ka ng sarili mong bukirin, magtanim ka ng tama mong bukirin na isang araw, pag sanay kang magtanim, mga kapatid, may aanihin ka bukas. Alam mo, ang maraming tao,
sanay na umani, nakalimutang magtanim. Isang araw dumating ang panahon, dumating ang takdang panahon, yung kanilang bukid ay kalbo na. Kasi sanay silang mag-ani. Wala silang tinanim. Kaya nga ang baptism ng pagtitiis ay isang klase ng impartation ng grasya ng Panginoon, ng anointing ng Diyos, ng ability ng Diyos na makapagpapasaya sa iyo sa gitna ng pagtitiis. Totoo yun. Di ba sabi ng Romans 5 yan? Nagagalak kami sa aming kahirapan. Nagagalak kami sa aming tribulation. Itong isang klase ng impartation ay isang klase ng grasya ng Panginoon na tutungtong ka talaga doon sa kinatungtungan ng Panginoon. Basahin natin yan. Okay, basahin natin yan kasi kung mapapansin nyo po ang Bible, maliwanag po kasi yan eh. Gusto niya talagang ikaw at ako ay makakasama sa kanyang, doon sa kanyang tagumpay. Basahin natin sa Colossians. Tingnan natin sa Colossians. No? Tingnan natin sa Colossians chapter 3. No? Verse 2 to 3. Anong sabi doon? Ang sabi niya ay ganito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito bang ituon ninyo ang inyong paningin ay lagi ka nakatuon ng ganyan, nakatingala? Hindi. In human point of view, lagi ka nakatingala. But in God's point of view, gusto niyang dalhin ang langit sa lupa. Kasi sabi niya, your kingdom come, your will be done. Saan? On earth. Katulad ng saan? As it is in heaven. So, ano itong tinutukoy ng mga bagay na nasa itaas? Ang salitang bagay na nasa itaas, ito po yung ating gawi. Ito po yung mga practices. Ito po yung ating mga pag-uugali. At sabi dito, ano ang pag-uugali natin sa mga bagay na atin pong hinahawakan? Paano ba natin naluluwalhati ang Diyos sa ating mga bagay na pinagkatiwala sa atin? Kasi tayo ang steward. Steward, sabi niya sa Ephesians 3:2, this stewardship of the grace of God has been given to me for you. Given to me for you. Yang mga grace na yan, yang stewardship of grace na yan, tayo ay katiwala ng grasya na yan. Kaya nga mga kapatid, ituon ninyo ang inyong pag-iisip. Pag-iisip, itong ating gawi, yung ating pananaw, yung ating mga perspective, yung ating mga galaw. Itong mga galaw ba natin, o gawi natin sa mga bagay na itaas, ito yung nature eh. Nature na nasa itaas, nature ni Christ yan na bumaba sa lupa. Kaya maraming nakatingala, tunganga eh. Kasi hindi nila naintindihan ang kapahayagan na yan. Kaya nga po mga kapatid, hindi ang mga bagay sa lupa, kundi ang papansinin mo, paano ka naging atmosphere changer. Naalala niyo po ba si Isaac sa Genesis? Na kung saan nang nakita niya sa Genesis 20 yata yun o Genesis 26. Kung di ako nagkamali. Mga kapatid, kung inyo mababantayan, nakita ni Isaac na ang lugar ay tigang, na ang lugar walang ulan, na ang lugar mabato. Mga kapatid, kung ikaw ang magsasaka, magtatanim ka pa ba? Di ka talaga magtatanim. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, nagtanim si Isaac. At alam niyo po ba, ang mabuting balita, si Isaac ay umani ng 100-fold. Ano ang revelation doon?
Si Isaac hindi nakatuon sa circumstances. Si Isaac hindi nakatuon sa nangyari na ang lupa ay tigang. Hindi siya nakatuon na walang ulan. Hindi siya nakatuon na ang lupa ay mabato. Mga kapatid, siya'y nakatuon na siya ay atmosphere changer. Siya'y atmosphere changer. At talaga kapag titingnan mo ang situation, ako talaga ang maghihirap doon. Ako talaga, ang hirap naman nito, walang ulan. Ang hirap naman nito, tigang. Ang hirap naman nito, talagang maghihirap ka. Pero if you go beyond na merong nilagay ang Diyos sa iyo na dimension, ito yung impartation of the grace of God. Ito yung anointing of God. Ito yung ability of God to rejoice in the midst of suffering. Mga kapatid, tutunganga ka na lang ba maghihintay? Kung anong gagawin ng tao sa iyo? Kung maghihintay kung anong gagawin na magagawa ng gobyerno sa iyo, magagawa ng mga tao sa iyo, paano kung di maibigay sa iyo, madidismaya ka na naman? Paano pala yung expectation mo sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo kung hindi maibigay sa iyo? Ito po yung pinanggagalingan minsan ng offense. Offended ka na naman. Kasi dahil hindi mo naintindihan yung impartation of grace, itong stewardship of grace, di mo naintindihan. Kaya mga kapatid, nagsasuffer ka sa iyong walang kaunawaan sa bagay na yan. Baptism of suffering ba yan? Hindi. Kaignorantihan yan eh. Kaya sabi niya sa verse 3, sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo Jesus. At ang inyong buhay ay natatagong kasama na ni Kristo Jesus. Kaya makikita nyo po, kung natatagong kasama kay Kristo Jesus, yan yung Colossians chapter 3, verse 2 to 3. Kaya nga, mapapansin nyo po, mga kapatid, magugulat ka kapag ito lang verse na ito, maintindihan mo to, nako, kayaman mo. Dahil si Isaac, naintindihan niya, ang Diyos ay nasa kanya. Hindi niya tiningnan na ang lugar ay mabato. Hindi niya tiningnan na ang lugar ay tigang. Hindi niya tiningnan na ang walang ulan. Kasi bakit? Siya ang siya ang nagdidikta ng atmosphere. Siya ang nagpapabago ng paligid. Siya ang pinakamatindi na dala niya ang grasya na di po pangkarniwang grasya, kundi grasya na nagsasabi na ang sabi niya, itoon yung paningin. Kung kayo, sabi niya, hallelujah, sabi niya, mga kapatid, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo Jesus. Anong ibig sabihin ng kayo'y namatay na? Anong ibig sabihin yan? Hindi naman yung namatay, ilibing ka. Pag sinabing namatay na, namatay yung dating will mo kasi pinalitan ang will ng Diyos. Yan yung sinasabi ng not my will, but your will be done. Kaya tayo nahihirapan, umaarangkada kasi yung ating own will. Yun yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2. Umaarangkada kasi, ginigiit kasi ng man's wisdom at kinakalaban ang God's wisdom. Umaarangkada kasi ang man's effort kaysa demonstration ng Holy Spirit. Ito yung problema natin. Kaya nga sabi niya, sapagkat kayo namatay na. Pag sinabing kayo namatay na, ano ba ito? Nalibing ka? Napumikit ka? O ano? Hindi. Ang ibig sabihin ni Pablo niyan ay die daily. Kaya kung kayo'y namatay nga, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Kasi bakit? Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, binili na tayo ng malaking halaga.
At hindi ginto o pilak ang pinantubos sa iyo, kundi buhay niya mismo. Kung buhay niya mismo yan, ang pinantubo sa inyo, sinabi ni Apostol Pablo, ang inyong mga sarili ay di naman talaga inyo yan. Ang inyong mga katawan ay di naman talaga inyo yan. Kasi binili ka ng malaking halaga. Kung binili ka ng malaking halaga, ang buhay mo, hayaan mo na maparangalan mo ang Panginoon. Kaya kanina, binanggit ko sa inyo kanina sa Galatians, di ba? Binanggit ko nga kanina sa inyo sa Galatians na kung mapapansin nyo po, kanina, kung mayroon mang ibig maglingkod, ibigay sa Panginoon ang nararapat na ibigay sa Panginoon. Di ba? Kaya kanina, binasa natin yan. Binasa natin yan, mga kapatid. Kaya kung tayo nga ay nakaisa nga ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, makakaisa din tayo sa buhay na yan, mga kapatid. Kaya binabanggit niya dyan na ikaw ay talagang makakaisa kung namatay nga tayo kasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Ito matindi. Pakinggan mo itong mabuti. Kapag si Kristo ang inyong buhay ay nahayag. Tingnan nyo to. Kapag si Kristo ang inyong buhay ay nahayag, ito matinding good news, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Yes. Now, ngayon natin maintindihan yung sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4. Mahahayag din nga talaga tayong kasama niya. Ano po ito? Ito po yung sinabi niyang for by this sa verse 4. He has granted to us His precious and magnificent promises. Itong magnificent na to, katindi nito. Na magnify, ibig sabihin na di ba, pag nakakita ka ng yung magnifying glass, pag ginamit mo yan, yung maliliit lalaki. O, nakuha nyo? Magnificent promises. Ano po ito sa Tagalog? Yung di matingkalang pangako. Walang kasukat na pangako. Walang kapares na pangako. So that by them, ito yung sinasabi niya, mahahayag din kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Ito po yung sinasabi ng Ephesians chapter 2. He has granted to us the riches of His glory. Hallelujah. Kaya dito mo maintindihan ngayon na di mo ba ma-imagine yan? Di mo ma-imagine bilang lingkod, bilang kanyang instrumento, bilang kanyang lugar na pananahanan. Kasi ang tawag sa iyo, the temple of the Holy Spirit. Ang tawag sa iyo ay banal na tahanan. At ang Holy Spirit na nanahan sa iyo, kasama ng iyong espiritu, upang itayo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Upang ma-display ang katawan ng Diyos sa pamamagitan mo, makita, ma-display ang tinatawag na totoong pag-ibig na yan. Kaya yung impartation na yan, ng grasya ng Diyos
na nilagay sa'yo, yung anointing ng grasya ng Diyos, na nilagay sa'yo, yung ability of God ng Diyos na nilagay sa buhay mo, ayan po ang dahilan kung bakit nakakapagpuri tayo kahit sa gitna ng mga pagtitiis. Ang tanong dyan, gaano mo siya kakilala? Gaano mo nga siya kakilala? Kasi ito ang dahilan kung bakit marami pong ayaw ng maglingkod. Kasi hindi naman dahil sa di nila alam. Alam nila, pero itong alam nila hanggang sa ulo lang. Wala talaga silang genuine experience. Anong sabi ko noon? Na sa pandinig ng mga Western people, ang doktrina ng Panginoon sa kanilang pandinig ay instruction lang at information. Sa mga Jewish people, sa kanila ang doctrine ay experiential knowledge. It's more than the teaching. But experientially, talagang bumabalon sa kanila, sa kanilang kaibuturan, kung gaano katotoong-totoo ang Diyos. Kaya makikita niyo po, mga kapatid, itong suffering na ito, na sinasabi ng Hebrew chapter 12 na sinasabi ni Pablo, I rejoice in my suffering for you, Jesus. Basahin natin sa Hebrew chapter 12 verse 2. Kumbaga, kailangan tayong umabot sa ganitong confession ni Pablo. Anong confession niya? Ikinatutuwa niya na yung kanyang suffering para kay Kristo Jesus, na kung saan si Kristo Jesus buong galak na hinarap kung ano ang kanyang tatahakin na hirap. Endure the suffering of the cross. Ito yung pagkatuon ni Jesus dyan, hindi po kalungkutan. At si Paul is the same. Kaya bilang mga lingkod niya, maintindihan natin po ang tinatawag na art of dying. Maintindihan po natin yung pahayagan kung ano ang kamatayang tinutukoy na yan. Hindi po yung kamatayang pisikal, kundi po yan ay kamatayan na kung saan, mga kapatid, for the joy ay haharapin natin with all joy. Magkaroon tayo ng pananaw na kapahayagan with all joy na atin pong maharap ito na hindi po magtatanim ng sama ng loob, hindi po magtatanim ng bitterness, hindi po tayo nagtatanim ng grabing resentment, kundi bagkos with all joy hinaharap natin ang sitwasyon. Kaya sabi ng James chapter 1, count it all joy when you face various trials. Kasi alam mo bakit? Itong pagtitiis na to, alam mo na dala-dala mo ang identity. At isang klaseng identity na yan ay identity ng divine nature ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Sa buhay natin. At nakabase yan doon sa relationship natin sa Panginoon dahil sa kanyang purpose. Kaya nauuna talaga ang relationship eh. Dumating talaga muna ang lalim ng relationship. Kaya ikaw ay
nakahugot ng purpose sa buhay mo. Nakahugot ng buhay sa Panginoong Hesus. At yung identity na yan, ay destiny mo yan. At iyan ang dahilan kung bakit ka naglingkod. Na wala kang halong personal na agenda. Kasi, anong sabi ng Proverbs 23:7? Anong sabi niyan? Anong sabi doon? Proverbs 23:7. For as he thinks within himself, so he is. Kung ano ang iniisip mo sa iyong sarili, yun ka maging. So, ibig sabihin, paano mo nakikita ang sarili mo ay madalas na magdadala yan ng epekto paano ka makikitungo sa iba. Imagine mo, kung yung identity mo na yan ay nature ni Christ na nakapaloob sa buhay mo. At yung purpose na yan po yung hugot mo eh. Diyan ka humuhugot ng lakas kung bakit napapatuwa ka pa rin. Kahit sa gitna ng mga tiisin, sa gitna ng mga labanan, sa gitna ng di ka nagtatanim ng sama ng loob, bitterness, resentment, di mo inaalaw, di mo rin iniisip na parang ginagamit ka lang. No, hindi mo iniisip na parang ginagamit ka lang, kundi ikaw ay purely naglingkod sa Panginoon. Lord, ikaw ang pinaglilingkuran ko sa pamamagitan ng taong to. Merong purity na intent sa puso mo. May purity na nakapaloob sa buong pagkatao mo. Mga kapatid, kasi bakit? Na ang mga taong nakipag-isa kay Kristo, dala-dala nila yan. Dala-dala nila yan. All things has passed away. The word pass away, hindi gone away. The word pass away talaga naman, yan ay talagang itinabi ng Panginoon yan. Hindi po yan nawala. Nakatabi lang po yan. Kaya ayan ang Greek word niyan. Nakatabi lang po yan. Hindi po yan nawala. Nakatabi lang po yan at nasa tabi mo lang yan. At kapag di ka nag-ingat intentionally, yung pass away na yan, na nasa tabi mo lang pala yan, pwede mong balikan din yan. Kaya maraming taong 10 years ago na sila'y mainit sa Diyos, after 10 years ay nawala ang init. Kasi ang problema, kapatid, ay nasa tabi lang, di yan nawala. Kaya nga mga kapatid, yung new creation na yan, meron pong tinatawag niya new creation na yan. The word new means rebirth. The word new means rebirth. Kaya may kita nyo po, ibinabalik ka doon sa original design ng Diyos sa'yo. Original formation. Creation means formation. Ibinabalik ka sa original formation. Si Jesus na pako sa cross, maibalik lang ang nawala sa buhay mo. Ano yung nawala? Yung new creation. Ano yung new? Rebirth. Ano yung creation? Ito yung formation. Anong formation ito? Ito yung let us make a man in our own image. Ibalik ka talaga doon sa original formation mo, at yung sinasabing original formation na yon ay walang iba kundi to be like Him. Ito yung nature of Him. Ito yung to be merciful as He is merciful. Ito yung perfect as He is perfect. Alam nyo, hindi niya pinapatsihan ang iyong old. Kundi sinasabi niya, bibigyan ka talaga ng bagong nature
na ang nature na yan, ito yung dating nature na nawala doon sa garden, na binabalik ka doon sa let us make a man in our own image and let them have dominion. Ibalik yung nawala, mga kapatid. Oh, hallelujah. Kaya nga pa, yung identity mo na yan, ito ay purpose-centered. Nakasentro ang buhay ni Jesus diyan. At sabi niya, kung kayo nga ay namatay, nasa kasama ni Kristo Jesus, ay talagang mabubuhay kayong kasama niya at makakahati doon sa kaluwalhatiang tinanggap na kaluwalhatian na meron si Kristo Jesus, at uupo kang kasama niya. At talaga nga naman, pag sinabing uupo kang kasama niya, yung sinasabi niya sa Exodus chapter 6 verse 5 to 8, nang sabi niya, I am the Lord. Pag sinabing I am the Lord, I will bring you out. Sabi niya sa verse 6 ng Isaiah, ay ng Exodus chapter 6 verse 6, sabi niya, I will bring you out from under the burdens of Egypt. I will bring you out. Wow, amen to that. Pag sinabing bring you out, ilalabas ka niya. Saan? Saan? Under the burdens of Egypt. And the word picture of under the burdens of Egypt, ilalabas ka niya sa kasalanan na nagpahirap sa'yo. Ililigtas ka niya sa kasalanan na nagpahirap sa'yo. At dadaling ka niya doon sa buhay na ganap at kasya-siya. At sabihin ko sa iyo, mga kapatid, walang naglingkod sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Wala pong naglaan sa kanya ng panahon na hindi rin nilaanan ng Panginoon. Kasi sinasabi niya ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 12, maaring sa amin, sabi ni Pablo, kamatayan man sa amin ito. Parang lagi kaming naususuong sa kamatayan araw-araw. Sabi sa verse 11 sa 2 Corinthians 4, buhay namin lagi na lang nasusuong. Nasusuong. Yes, true. Pero sabihin man natin na laging nasusuong sa kamatayan, sa peligro ang aming sarili, kaayusan naman ang dulot sa inyo. Kalayaan naman ang dulot sa inyo. Kagaanan naman, yes, kabigatan sa amin, para kayong mga nahihirapan ay magaang-magaang ninyong masundan ang kalooban ng Diyos. Wow, ang galing, di ba? Ang galing ng Panginoon. Kaya may kita po natin na si Pablo, siya talaga ang channel na manifestation ng Diyos. Nadala niya lagi sa buhay niya ang kamatayan ni Kristo Jesus sa krus upang lahat tayo na mga nabibigatan ay di na muling bubuhat pa, maghirap pa, magtiis pa, maibsan man lang yung ating bigat at tiisin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. At talaga naman sabi niya, ang galing ng Exodus chapter 6, ano? Sabi doon sa verse 6, I will bring you out from under the burdens of Egypt. I will bring you out.
He will bring you out. Para lahat ng pabigat mo at kabigatan na burden, pagod, palitan niya ng kagalakan. Palitan niya ng buhay. Less effort, but maximum result. Wow, galing. Thank you, Lord. Di nyo ba nai-imagine na kapag nataas nga naman si Kristo Jesus at nahayag si Kristo Jesus, sabi ng Colossians chapter 3, verse 2 to 4, sabi niya, ihahayag din kayong kasama niya. Kung namatay nga kayong kasama niya, mabubuhay din kayong kasama niya. Talagang masisinop ang buhay mo, kapatid. Maaayos talaga. Walang napahiya na lumapit sa Diyos. Ang lahat ng lumapit sa Panginoon ay kanyang niyakap, binigyan ng lakas, binigyan ng buhay to overcome. Oh, hallelujah. Kaya sabi niya sa verse 7 ng Exodus chapter 6, I will take you to me for a people, and to you I will be a God. Again, sabi niya sa verse 7 ng Exodus chapter 6, I will take you to me for a people, and to you I will be a God. Hallelujah. Ang ibig sabihin niyan, kapatid, gusto niyang makipag-tipan sa iyo. Gusto niyang makipag-niig sa iyo. Dadaling ka niya sa piling niya. I will take you to me for a people. Yes, totoo, sinabi niya yun sa Exodus 19 eh. You are my people. You are my great possessions. You are a priest to me. Oh, yes. The Lord bless you right now. In the name of Jesus. Right now, the Lord touch you. Ano mang kabigatan mo sa oras na ito, may the Lord touch you right now. I pray. In Jesus' name. At tinatawag ka niyang makipagrelasyon ka sa Kanya. Tinatawag ka niya. Ay kung kaisa ka nga ng Panginoong Hesus, makakahati ka rin sa Kanyang kalwalhatian. Mahahayag ka rin kasama niya doon sa Kanyang kalwalhatian. Wow. Kaya tinawag ka niyang to be a kingdom of priests. Diba? Tinawag ka niya at in-embrace ka niya, niyakap ka niya, at binigyan ka niya ng maganda at tama at bagong identity. At ang identity na yan, walang iba kundi yung divine nature niya, naghahari sa'yo. Yung goodness, kindness, love, self-control, para makaiwas ka sa lahat ng corruption na gawa ng sanlibutan. At may i-display mo ng lubos-lubos ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, kagaya ng sa langit.
Salamat, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen.